Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Nako, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa kasama ang ating paboritong abogado, Nax. Ang attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating abogado ng bayan. Walang iba kundi si attorney Danny Con. Maraming salamat sa iyo, sweetheart. Ano ba? Baka Opo. naman mag-react ng ating mga viewers. Baka masyado silang matamisan naman sa iyo. Mag-iba na nga ang format po namin. Ang show namin later. At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Well, ito na nga. Medyo nasasanay ka ba na akong kasama mo dito? Oo, kaya nga parang lagi akong kinakabahan. Baka bigla ako mapagalitan. Uy, grabe ka naman. Hindi naman kita pinapagalitan. Hindi po madaling pagalitan ng abogado ng Campanilla. Sabi ko naman po sa kanya, pwede mo akong pagalitan ng pagalitan maski sa publiko. Huwag mo lang akong pagbubuhatan ng kamay. Yan po yung kanyang palaging joke. Ano pa, masunurin po. Masunurin. Huwag kayong maniwala dyan. Press release lang po yan. Pero anyway, let's be professional here. Ayan, professional Diba? tayo. Tayo yung mga abogadong di Campanilla. Well, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa ating mga personal na buhay, sa ating mga relasyon at iba pa. At dahil sa panahon ngayon, napaka-importante talaga na merong alam sa batas, di ba? Actually, yan ang ating advocacy in life. Miski na magkahiwalay ko minsan, nagsasama na ang advokasya ay popularizing the law, di ba? Para malaman naman ng ating mga kababayan ang ating mga batas. So, makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. So, tumawag lang po kayo sa mga numero na makikita nyo po sa ating mga screen. Para po sa mga Globe users, ay tumawag po kayo or mag-text sa 0954-310-0331. Para sa mga smart users naman, yung mga medyo mas intelligent dyan, di ba? Sa 0961-770-8807. O di kaya, mag-iwan po kayo ng mensahe sa Facebook page ng TVUP. Parang alam ko na yung susunod na segment. Hindi ka pa rin nagprepara for today. Lawyer's joke. Wala ka na namang naisip for today. Wala talaga akong matandaan sa dinami-dami na mga lawyer's jokes. Or gusto mo lang talagang kalimutan kasi hindi ka natatawa sa kanila? Siguro kasi tumatama sa, parang salamin yan Okay, sige. Ano ba yung nakahanda mong lawyer's joke? Hindi ako naghanda niyan. Pero may handang lawyer's joke for the day. Walang gustong umamin kung kanino tong joke na to kasi sasabihin na naman niya na hindi na naman siya natatawa. Eto na. Are you ready? Sige. What does a lawyer order to drink? Ano nga ba? Sabi dyan Anong sabi? Kasi bukas magbaon ka na ng sarili mong nakakatawang sige. joke. Ano daw ang sagot? Just is. Just ice. Just ice. Justice. Pagkawang just ice. Kasi bukas promise. Parang hindi Pinoy yung joke na yan. Bukas pa promise. Dapat yung Pinoy joke. Ako maghahanda bukas ng joke para sige, bukas. Sige. Kalimutan na natin yung lawyer's joke na yan. Pagpaumanhin na. Kaya mag-proceed na po tayo. Handa ka na. Sige na. Text question. Ang unang text question po na natanggap namin galing kay Melba, 32 years old, galing po ng Pampanga. Meron bang mga pagkakataon po na ang isang itinuturing na tagapagmana ay maaaring hindi qualified na makatanggap ng mana? Ano ba ang mga rason para magkaroon ng disinheritance? Nako, bago mo sagutin yan, ang sasabihin ko lang ay, this is right up your alley, attorney.
Siya po ay isang profesor ng succession sa UP College of Law at iba pang mga universidad ng batas. Pero alam mo yung huling portion ng tanong niya, sabi niya, ano po ba ang mga rason ng disinheritance? Parang law student itong nagtatanong na to. Or baka naman dinis-inherit siya, gusto lang niya i-confirm. Ipa-confirm sa atin kung totoo ba na dapat na pwede siyang ma-disinherit. Alam niyo, dalawa po kasi yung types ng eredero. Yung isa, yung tinatawag nating compulsory heirs. Sila po yung mga erederong sa batas ay sapilitan silang tagapagmana. Hindi po sila maaaring basta-basta tanggalan ng mana nung mamamatay na mayaman. Bakit po sila compulsory heirs o mga sapilitang tagapagmana? Kasi sila po ay anak, halimbawa, legitimate or illegitimate, asawa na legal na asawa, o kaya ay magulang, ano po. Sila po ay mga compulsory heirs. At para po sila matanggalan ng mana, kinakailangan po na dumaan o gampanan ng mamamatay na mag-iiwan ng mana na isang proseso. Ang tawag sa proseso ay disinheritance. Pwede po ninyong tanggalan ng mana ang inyong anak kung gagawa po kayo ng isang testamento. Okay. Maaari lamang ninyong tanggalan ng mana ang anak ninyo kung gagawa kayo ng isang testamento at doon sa testamento, ilalagay nyo ang dahilan kung bakit po ninyo tinatanggalan ng mana ang anak ninyo. Pero hindi po lahat ng dahilan ay sapat upang matanggalan ng mana ang isang anak. Nakalagay po sa batas, naka-enumerate po sa batas ang mga dahilan na maaari ninyong gamitin para matanggalan ng mana ang inyong anak. Kapag ang inyo pong dahilan ay wala doon sa mga dahilang nakatitik sa batas, hindi po magiging mabisa ang pagtatanggal ninyo ng mana sa inyong anak. Example, meron pong isang matandang babae sa Pangasinan. Ang kanyang may mayaman po siya. Pero yung mga anak niya ay mga nagsipag-asawa na at hindi na po nakatira sa kanya. Pero yung isang anak niyang babae ay paborito dapat niya itong anak niya na ito at napakasarap daw pong magluto ng putsero. Parang ikaw. Ayan, parang ako yan. Okay, yung putsero po na may sausawan na inihaw na talong. Sarap yan. Oo. Bago tayo mawala sa topic, di ba? So, base dun sa istorya, itong nanay ay laging nagsasabi dun sa kanyang paboritong anak na babae na ipagluto siya ng putsero. Siguro tatawagan na, oy, pagluto mo naman ako ng putsero, miss na miss ko na. Ang problema, itong anak, sa kabila ng napakaraming ungot ng nanay niya, ay hindi niya ipinagluto ng putsero ang nanay niya. Napakasuwain naman na anak niya. Kaya sa galit ng nanay niya, sinabihan niya yung anak niya, tatanggalan kita ng mana. Naku. Ikaw ay hindi ka marunong sumunod sa utos ng iyong mga magulang. Putsero lang ang hinihingi ko, hindi mo mapagbigyan. Ayan. So gumawa ngayon ng will yung nanay at sinabi doon sa will na tinatanggalan niya ng mana ang anak niyang babae sapagkat ayaw siyang ipagluto ng putsero. Okay, baski pa siya ay laging humihiling nito at nagmamakaawa pa siya na siya nais na siya ipagluto. Napaka-sensitive pala ni Mami. Parang naglilihi si Lola. So ngayon, namatay si Lola.
Kinontes ngayon nung Parang totoong kaso talaga to, ha? Totoong kaso Oo. talaga to. Okay, ang tanong, yung bang dahilan na sinasabi ni nanay na ginamit niya para tanggalan ng mana ang kanyang anak na babae, yung ba ay sapat na dahilan para maging effective yung disinheritance ng anak? Ano ang ruling sa kaso na yan? Kasi sa batas nakalagay, one of the grounds para po ma-disinherit ang isang anak ay maltreatment by the child of his parent. Ang tanong, ito ba ay maltreatment? Ayan. Ang sabi ng Supreme Court, hindi naman maltreatment yan. Ngayon, iba na ngayon ng isip ng tao. Psychological maltreatment siguro yan, di ba? Diba? Yung Kasi palagi kang hinihilingan ng nanay mo at hindi mo pinakikita. hindi makakatulog yung nanay kasi galit na galit at nagngingit-ngit sa kalooban na ayaw siyang pagbigyan ng anak niya. Samantalang may mamanahin naman sa kanya yung anak niya. Hindi man lang siya mapagbigyan. Sa sama ng loob niya, ang sabi niya, tanggalan ko ng mana yan na makaganti naman ako dyan sa anak ko na yan. At makita niya kung anong nawawala sa kanya dahil ayaw niyang sumunod sa Sana binili hiling na lang ko. niya ng putsero sa restaurant. Ewan ko din, Sa madalit sabi, kinakailangan po na ang ground ay isa doon sa mga grounds na nakalagay sa batas. So isa na nga yung maltreatment na yan. Maltreatment. Okay, pangalawa, yung attempt on the life of the parent. By natural, ay pagtangkaan man ako ng anak kong patayin ako, ay talagang hindi lang manang aalisin ko sa kanya. Yun daw ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng mana. Yan. Ay nako, kayo ay hindi lang kayo makukulong, ay talagang mawawalan pa talaga kayo ng mana. Ngayon, yun naman, meron po kayong mga eredero, kung wala kayong anak, wala na kayong magulang, wala kayong asawa, matandang binata po kayo. Pero ang mga naiwanan, ang mga maiiwanang magmamana kung kayo mawawala sa mundo ay kapatid nyo, pamangkin nyo. Sila po ay mga tagapagmana po din po ninyo. Ang tawag namin sa kanila ay legal heirs, pero hindi po sila compulsory heirs. Kaya pwede nyo po silang tanggalan ng mana at hindi kinakailangan magkaroon ng dahilan. Nagalit kayo, indirapan kayo, tanggalan nga na. Ang tawag po namin doon hindi disinheritance, exclusion naman. You are excluded from the inheritance at ito po ay dapat gawin sa pamamagitan ng isang valid will. So yan yung pag hindi compulsory heir, pwede kang mag-iwan ng testamento na binibigay mo lahat sa simbahan. Yes. O pwede mo naman Bibigay sabihin, mo sa best friend mo. o kaya pwede mo ilagay doon, I command that none of my properties will ever go to my oldest brother. Ayan. So, in-exclusion ang tawag dyan. And that is allowed. Hindi lang sa mga compulsory heir. So, tulad po ng sinabi ni Attorney Danny Con, meron po talagang pagkakataon na maaari kayong matanggalan ng mana kung kayong compulsory heir, pero sa mga dahilan na nakalagay lamang sa batas. Pero kung wala naman po kayong iiwanan, kundi ang inyong salawal, wag na po kayo mag-disinherit. Grabe. So anyway, meron tayong susunod na text question pa. Ito naman ay galing kay Marie, 35 years old, from Laguna. Attorney, naku, ito hindi talaga mabibigyan ng inheritance to kahit na sa lawal. Ninakaw po ng kapatid ko ang titulo ng lupa ng tatay ko na namatay na. Pwede po ba niya itong isanla? Ano po ba ang pwede kong gawin? Nako, ang aking spantaha, yung titulo ay titulo ng lupa na nakapangalan pa sa tatay nila, sa magulang nila. In short, ang property na ito most likely ay pundar at pagmamay-ari ng mga magulang nila. Nung namatay ang mga magulang nila, yung titulo ay nanatiling nasa pangalan ng kanilang mga magulang, subalit datapwat. Sabi mo, ngunit.
Ngunit, Ninakaw ng kapatid niya yung titulo na yon. Nawala sa taguan. Isang araw ko nung binuksan nila yung aparador, sabi niya, bakit nawawala ang titulo dito? Pinaghihinalaan nila, ninakaw ng kapatid. Nako, minsan mahirap yung hinala ng hinala. Baka na-misplace lang, hanapin nyo. baka naman may CCTV kasi parang very definite sa sige. na ninakaw po ng kapatid ko ang Ayan, titulo. kung ninakaw ng kapatid nyo ang titulo, pwede po ba niyang isang la? Alam niyo, kung sanglaan ng pinag-uusapan, marami naman po talagang mga tao na tumatanggap, paski anong isang la, tinatanggap. Pero ang tanong, kung isasanla, may bisa po ba yung sanla? Sa akin palagay, wala pong bisa yung sangla kung ang titulo ay nasa pangalan pa ng kanilang mga magulang. Kasi po, ang pwede lamang magsangla ng isang titulo ay kung sino yung may-ari na ang pangalan ay nakasulat sa titulo. Maliban na lamang kung Kung, meron pong special power of attorney yung kapatid ninyo. Pero paano siya magkakaroon ng special power of attorney? Dapat pirmado yung nakalagay na may-ari dun sa titulo. Sabi niyo, patay na ang tatay niyo. Baka naman pineki niya. malamang. Ang tawag dun sa Tagalog, ginagad. Ginagad niya yung pirma ng tatay niya. Word ba talaga yung ginagad na yan? Ginagad. Parang ikaw lang ang may alam yan. Hindi, totoo yan. Ginagad po niya yung pirma ng tatay niya. Kinopya. Sa madalit sabi, peke So pirma. it's a forgery. Ay, tsaka po. Ano po yung falsification? It's a falsified document. Pwede pong makulong yung kapatid nyo. At yung pong sangla naman na ginawa niya using the fake SPA ay mawawalan po ng bisa at mababawi natin yung titulo mula dun sa taong pinagsanglaan. Ayan. Kaya ano po ba ang pwede kong gawin? In the meantime na wala pa tayong isasampang kaso o laban doon sa inyong kapatid. Unang-una para po ma-prevent na magkaroon ng karapatan ang sinuman sa titulong nawala, susulat po kayo sa Register of Deeds. At sasabihin nyo ron na ang titulo po ay nawawala, ay ninakaw. Kaya po sana kung meron pong ipe-present na dokumento for registration, ay masabihan kayo. So sulat lang ito, hindi pa to affidavit of loss or whatever. Pwedeng sulat lang muna. Pwedeng sulat lang muna yan. Pero may mga Register of Deeds na pwede nilang i-require na ay magsubmit kayo ng affidavit. Para kung nagsisinungaling kayo, baka daw pwede kayong makasuhan. Baka sila naman ang makasuhan. Para makasuhan naman din kayo. Sabi nila, ano raw yun, perjury. Pero saka na natin pag-usapan yan. Ako'y may duda ako kung may kaso yun. Okay. And then yung pangalawa, pwede po kayong sumulat sa city or municipal assessor ng bayan kung saan nandun yung lupa para masabihan din sila na ang titulo ay nawawala. Kasi po, bago mailipat ang titulo sa pangalan nung pinagsanlaan o nung nakabili, kinakailangan po nilang kumuha ng tax clearance mula sa City Assessor's Office. Pero kung sinabi nyo na nawawala ang titulo ninyo, ay sana masabihan kayo. At hindi lang yun, yun naman bibili kasi yun naman nung bibili, baka wala rin siyang kaalam-alam na peki pala yung special power of attorney na pinakikita ng kapatid ninyong magnanakaw. Pag nakita niya na mayroon palang naka-annotate doon sa titulo na letter, mayroon palang notice doon, at saka doon sa City Assessor's Office, ay magdadalawang isip yun. Bago magbitaw po ng 5 duling yun, ay hindi po niya kinakailangan masiguro muna niya. Meron bang 5 banlag? Wala siguro. Wala rin duling lang. Duling lang, wala rin bulag. Pero doon din sa mga bumibili ng lupa, kailangan din ay gumawa kayo ng homework ninyo.
pupunta talaga kayo at i-check nyo kung merong nakatatak sa likod ng titulo na nasa Register of Deeds. Tsaka hindi lang ho yung sa Register of Deeds. Ang talagang importante po dyan, pupunta rin kayo doon sa lugar kung saan nandun yung lupa. Kasi baka mamaya hindi nyo alam mo, naibenta na pala ron sa kapitbahay. Kasi kung kayo magtatanong sa kapitbahay, sino ho ba may-ari niyang lupang yan? Ay, ako ho, may-ari niyan. Sabi no, may titulo ho ako niyan. Alam niyo na, peki yung titulo nung nagbebenta sa inyo. Yan. Pupuntahan po ninyo yung lupa. Bisitahin ninyo para makita ninyo kung ano ang kondisyon ng lupa. Okay. So maraming salamat, Attorney Danicon. Maraming salamat din sa iyo, Attorney Javi. In the meantime, meron po tayong caller. Akala ko pa naman, closing na tayo. Parang Sorry po. nagmamadali ka Sorry. naman. Hindi, ngayon meron tayong caller. Sige, diba? sige. Ito naman si Nora na 36 years old, galing naman ng Quezon City. At meron din siyang tanong para sa iyo, Attorney Danicon. Sige, si Nora. Nora? Nawala. Mukhang nainip. Nora. Tama-tama yung tanong kanina na tungkol sa inheritance. Kasi yun ang tinuturo ni Attorney Danicon. Diyan ko rin siya naging professor dati. Succession. Wag na nating komentuhan yan. Ganon? Gusto mo nang kalimutan ng nakaraan? Ganon? Hindi. Kasi pagka sinimulan natin ang kwento ron, baka bukas tayo matapos. Ay, wala na si Nora. Baka si Velma nandyan. Nako, ano daw, pumunta raw sa sari-sari store, nagpa-take out. Hello, Nora? Hello po. Ay, hello, Ayun. Nora. Meron ka daw katanungan para kay Attorney Danicon. Opo, attorney. Mhm. Bali po kasi, nung pinagbubuntis ko pa lang yung anak ko, iniwan ako nung ama niya. So, bali, mag-isa ko siyang pinataguyod. Ngayon, 12 taon na siya. Tapos ngayon, saka lang lumitaw yung tatay niya at maghahabol pa siya ng karapatan sa anak namin. Kasal ba kayo ng tatay niya? Kasal ba Ano? kayo ng tatay ng anak mo? Hindi po. Mhm. So, ayun po. Ang tanong ko sana kung meron ba talagang karapatan kahit wala naman din siyang ibinigay na sustento sa loob ng 12 taon. Ba 12 years old na ang 12 bata? years old na yung bata. Opo. Pero Malaki hindi na po siya. kayo kasal. Ano po? Hindi po kami kinasal. Okay. Ito namang ama nung bata, yan po ba'y binata? May asawa? Opo, wala rin po siyang asawa noon. Marami. Hanggang ngayon. Okay. Marami lang anak. Wala rin naman po. Okay. Anak niya sa akin. At sa pagkakaalam ko, Nung wala- bumalik, ano raw ang dahilan na chain nawala? Parang bula. Actually po, parang nagpapalusot na lang din siya eh. Pero wala rin talaga siyang mabigay na maayos na kasagutan. Kung bakit siya nawala na lang sa buhay mo, ganoon. Okay. Ngayon, sabi niya, ano bang hinihingi niya na karapatan? Gusto niya raw pong magpakilala bilang ama ng anak ko. Tapos pati yung apelyido, gusto niyang ipapalit sa kanya. Okay. Oo. Huwag kang magagalit, ha? Talaga namang anak niya yan. Opo. Po. Huwag kang magalit. Kasi talagang gano'n, mga abogado, may mga tanong kami na minsan na medyo, pati kami nahihiyang itanong. Pero, okay. Kailangan malaman. Opo, kasi napakasimple po kasi ng aking sagot. Kung ang batang yan hindi naman para talaga niya anak, hindi ho ba? Tapos agad ang problema. Sasabihin lang natin sa kanya, hindi mo naman anak ito. Di ba? Correct. Di tapos ang problema. Pero talaga naman palang anak niya, may problema ngayon tayo. Alam po ninyo, yung biological father, may karapatan din po yung biological father. Pero, hindi naman po lahat ay pwede niyang i-insist. Una, yung pong sa apelido, ang nakalagay po ngayon sa batas, pwede pong gamitin ng bata ang apelido ng tatay
kung papayag yung nanay, kasi 12 years old pa lang, kung papayag yung nanay at saka yung bata. Kapag yung bata po inabot na ng 18 years old, bata na lang ang magdedesisyon. Ayun. Pagka po yung bata, yung anak niyo 18 years old na, siya magdedesisyon kung kung okay ba sa kanya na gamitin yung apelyido ng tatay niya o hindi. Pero ngayon, dahil 12 years old lang po yung bata, dalawa yung magdedesisyon dyan. Kayo po at saka yung bata. Kung ayaw ninyo pareho na gamitin ng apelyido nung ama, ay wala pong magagawa yung ama. Okay. Pangatlo, yung pong sustento, hindi po tayo inaalaw ng batas na humingi ng sustento para sa mga nagdaang araw. Hindi po, kasi yung po kasing sustento, hinihingi po yung para mabuhay yung bata. Nabuhay na nga, inabot na nga ng 12 eh. Pero pwede namang bayaran niya ang mga ginastos. Pero we cannot demand it. Okay, we cannot demand na ay magbayad ka ng support in arrears. Dapat nung umpisa pa lang humingi na siya. Dapat nung umpisa pa lang ay humingi ka na. Pero ngayon, kung magde-demand yung tatay halimbawa ng visitation schedule, sasabihin niya, pwede ba bisita ko yung bata? Pwede ba yung bata ilabas ko? But di natural, ang unang-unang dapat na desisyonan, may karapatan ba yung tatay na malaman ng bata na siya ang tatay? Sa akin palagay po, may karapatan siya. Kasi siya yung biological father. Na malaman ng bata na siya ang tatay. Kaya lang, yung bata kasi ay 12 years old lamang. So baka kinakailangan naman ng pag-aralan kung makakabuti ba sa bata o makakasama na malaman niya ngayong siya 12 years old pa lang kung sino yung tatay niya. Alam mo kasi kadalasan yung nanay dahil magtatanong yung bata, "Nay, nasaan ang tatay ko?" Kadalasan sinasabi ng nanay, "Ay, patay na yung tatay mo." Oo nga, pwede naman niyang gawin yun, di ba? Di ba? At wala namang masama, no? Nagsisinungaling lang pero wala naman pong krimen na kinukumit. Kung biglang-bigla sasabihin na hindi patay ang tatay mo, eto to tatay mo. Uy, Ay, sorry po. language please. Ito tatay mo. Itong makaderong to, ito tatay mo. Okay. Baka po yung biglang pangyayari, baka po meron itong psychological effect dun sa bata. So, kaya nga sinabi ko, meron siyang karapatan, pero kung maipipilit na gawin ngayon, ay hindi po yun Pwede bang ipilit na? Kasi kung sinabi ng nanay, hindi mo naman anak to. Pwede bang ipilit na? wala. Kasi ang assumption natin, makakapagpilit lamang siya ng karapatan kung anak niya. Ngayon, pwede mo sabihin ko na lang kaya na hindi ko anak. Oo nga. Pwede ba sasabihin yun? ngayon ng tatay, pwede bang ipa-DNA? Ayan. Pwede bang i-compel ang DNA sa ganong klaseng kaso? Iyan ang habeas data yan. Magpipitasyon sila ng habeas data. Ayan. So, maraming salamat, Nora. Sana ay nasagot ni Attorney Danico ang mga katanungan mo. Nako, pasensya na ha kung meron ka pang follow-up. May follow-up pa kaya? Wala na, sabi niya. Wala na sa telephone. Sige, so maraming salamat po. Maraming salamat sa mga tumatawag at nagiging available para kausapin ni Attorney Danicon. Ay maraming salamat po. Ngayon po sa mga nagte-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan niyo po ang mga sumusunod nating episode. Baka ang mga tanong niyo po ang ating mapag-uusapan. Maraming salamat din po doon sa mga nanood ng ating programa sa YouTube Live. Naku, mas dumadami ngayon ang nanonood sa iyo, Attorney Danicon. Talaga? Uh-huh. Expected naman yan. Kasi meron tayong National Fans Club. Alam mo, di ba, ang abogado niyan, ang presidente niyan,
si Tita Abising. Nako. Kaya lang si Tita Abising ay namayapa na po. Kaya bukas daw po ang mga nominasyon para sa bagong presidente ng Attorney Danny Con Fan Club. So maraming salamat po. Abangan niyo po ulit kami bukas parang isa pang episode sa pagsagot ng inyong mga katanungang legal at usaping batas. In the meantime, ako po ang inyong lingkod, Attorney Gabby Concepcion. At ako po naman ang inyong abogado de Campanilla ng Bayan, Danny Concepcion. Hanggang sa muli, ito ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla.